Humirit pa nga ang Gilas sa Riga, Latvia dahil na rin sa Justin Brownlee kasali sa All-Star 5 players. Hindi naman maipagkakaila ang galing ni JB at karapat-dapat nga na mapabilang ito sa All-Star lineup ng Riga, Latvia o QT. Asahan natin na mag-iiba na nga ang tingin ng mga European teams sa Gilas team dahil panalo kanila na ngang nagagawa laban sa mga NBA players at EuroLeague players. Ito na nga yung isa sa goal ng Gilas ang mayangat ang ating rankings at mas nakilala pa ngayon ng Gilas dahil nagagawa na nating manalo laban sa isang European team at hindi rin tambakan ang score natin kahit natalo sa iba nating laro at ito pa ay kahit na hindi kumpleto ang ating lineup. Masakit ang talo pero tignan natin ang positive side. Kaya ng Gilas na manalo na ngayon at magkaroon ng chance na umabot sa top spot laban sa European teams. Yun ang mahalaga sa ngayon. Nakita natin na may kakayahan ng Gilas na lumaban at manalo laban sa mga malalakas na teams. Alam ni Coach Timko na hindi pa rin natin naabot ang goal kaya masakit sa kanya ang talo pero tignan natin yung positive side. Nakita natin na ibang-iba na ang bagong Gilas sa kanyang pamamalakad at kaya natin na manalo laban sa malalakas na teams. Hindi naman biro ang laro at kalaban ng strong group sa Jones Cup 2024 na gaganapin sa New Taipei, Taiwan dahil na rin sa nakita natin na nandyan ang team ng Brisbane South Basketball ng Australia, Malaysia, Japan, dalawang team ng Chinese Taipei, ang White at Blue, UAE, Ukraine at Future Sports ng USA. Mabigat rin ang team ng USA sa Jones Cup kaya naman hindi rin magiging madali ang Jones Cup para sa SGA. Maging ang dalawang Chinese Taipei team nga ay matatangkad rin at malalakas ang mga import kaya naman hindi isang cakewalk ang Jones Cup para sa Gilas team. Magkakaroon ng mga dikitan at crucial na laro na kung saan pwedeng mauwi sa isang buzzer beater play. Ren sa bando inaabangan na nga sa team ng SGA, isa sa magpapainit sa team na ito. Tahimik lang sa ngayon pero explosive naman ang magiging laro at napapawaw nga rin ang mga fans at commentators dahil sa kanyang explosive na opensa at depensa. Kayang makipagsabayan para makuha ang rebound laban sa mga kalabang bigs. Hindi mo pwedeng maiwan sa depensa dahil na rin sa lilipad sa ere kapag may open lane at gagawa ng mga alley-oop plays. Athletic itong sila Kai at may lakas rin na makipag-compete laban sa high caliber na mga players. Na-scout pa nga ng Memphis Grizzlies ang Kawamura kay Soto combo sa Japan B1 B-League at Kawamura susubukan ng Memphis sa kanilang team kasama ni Zach Edey, isang 7'4 na sentro, bagong pick ng Memphis sa first round at sa 9th pick nila ito kinuha. Siya ngayon ang magsisilbing kay Soto ni Kawamura. Mga magagandang alley-oop pass ang maibibigay ni Kawamura sa player na ito pero kay Soto mas mabilis kumpara dito kay Zach Edey, mas malapad at mas matangkad nga lang itong si Zach Edey kumpara naman dito kay Soto. Masasaksihan natin ang galing ni Kawamura ngayon sa team naman ng Memphis Grizzlies. Salamat rin kay Soto na tumulong sa kanya at sumalo sa mga alley-oop pass ni Kawamura sa Japan B1 B-League at sa team ng Yokohama. Kapag maganda ang laro ni Kawamura sa team ng Memphis Grizzlies ay baka ma-extend ang kanyang kontrata at maging parte ng main rotation ng Memphis Grizzlies. Naging sikat sa Japan B1 B-League ang kay Soto Kawamura combo at umabot nga ito sa NBA at nakita nila ang mga plays kaya naman Kawamura kanilang susubukan. Hindi natin alam, baka meron nga ring mga NBA teams ang sinusubukan na gumawa ng deal para dito kay Soto at mahaba-haba pa ang off-season ng NBA kaya marami pang oras para sa pagkuha ng mga bagong players sa NBA. Maging mga trade ng mga players ay isa nga rin sa ginagawa ng mga NBA teams sa kasalukuyan. Nagulat naman ang team ng Latvia sa ipinakitang laro ng Brazil at mas malala pa nga ang ginawa ng Brazil sa team ng Latvia. Tinambakan nila ito ng pagkalaki nga rin. 94-69 ang score ng laro. Iyakan ngayon ang mga fans at players ng Latvia. Maituturing natin na ang pinaka-finals talaga ng OQT sa Riga ay ang laro ng Gilas laban sa team ng Brazil. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makalayo ng tuluyan sa score noong first half at kung nagtuloy-tuloy na lang sana ito sa second half ay malamang tayo ang tumalo sa team ng Latvia pero limited nga lang ang naging rotation ng Gilas at nagbimintis nga rin ang kanilang mga tres. Shooting percentage ng Gilas laban sa team ng Brazil mababa nga rin. Isa sa dahilan kung bakit sila talo. Brazil na nga ang nakakuha ng Olympic ticket at maghahanda na ang mga ito para sa kanilang Olympic Games na magsisimula nga rin ngayong July. Inamin ni Coach Timko na masakit niya ang pagkatalo nila laban sa team ng Brazil dahil alam nga niya na kaya nilang makipag-compete at manalo. Yun nga lang mahina ang rotation sa 4 at 5. Hindi pa pumapasok ang tira ng Gilas at nangyayari talaga ito sa isang laro at sigurado tayo halos lahat ng mga basketball teams sa kahit na ano pa mang level ay naranasan ng ganitong klase ng sitwasyon sa loob ng basketball court. Diretso ang naging pahayag ni Coach Timko, masakit ang kanilang pagkatalo, mas magaling ang Brazil sa larong iyon. Pwedeng nag-iba nga lang ang takbo ng laro kung nakapaglaro si Soto at alam natin na ito pa lamang ang umpisa para sa Gilas team. Marami pa ang nakaabang para sa kanila at kailangan nilang abutin kagaya na lamang ng pagiging top 1 dito sa FIBA Asia Cup qualifiers. Ipakita na natin na malakas ang Gilas team na ito sa pamamahala ni Coach Timko. Resulta ang nakita natin sa bagong simula ng Gilas team na ito. Hindi natin inakala na si Coach Timko pala ang magiging simula. Siya ang naging bagong head coach ng Gilas. Namili siya ng mga players at heto na nagbubunga na kaagad ang kanyang trabaho para sa Philippine National Basketball Team. Sa kasalukuyan ay lumabas na si Yuki Kawamura ang bagong best point guard in Asia at base na rin ito sa kanyang laro sa FIBA World Cup at maging dito sa
Japan B1 B-League, mas nakilala si Yuki Kawamura dahil sa kanilang combo ni Kai Soto sa team ng Yokohama B Corsairs at dahil na nga rin sa galing ni Kai sa pagsalo ng mga pasa ni Yuki Kawamura para sa mga alley-oop plays ay naging highlight machine ang Kai Soto Kawamura combo. Maganda ang chemistry nilang dalawa, kaya naman napakadali at suabe para sa kanilang dalawa ang mga alley-oop plays at binaliwala nila ang depensa ng kanilang kalaban. Wala na nga tayong masabi pa sa laro ng Gilas sa OQT dahil ibinigay nila yung best game na meron sila at ito pa ay sa hindi kompletong lineup. Malapit na nga rin ang unang laro ng SJA at Renza Bando, makikita natin ang kanyang bagong lakas sa game na ito. Bago nga siya pumirma ng bagong kontrata sa bagong liga o team na kanyang sasalihan para sa 2024-2025 season. May mga nagkaka-interest dito kay Renza Bando na team sa Japan B1 B-League at meron rin naman pa rin sa KBL. Isa sila kay Renza Bando sa inaabangan ng mga Pinoy basketball fans at interesado tayo na malaman at mapanood nga si Abando sa kanyang bagong team, pero sa ngayon suportahan rin natin ang team ng SJA at sana makuha nila ang championship title ngayong 2024. Ang champion noong 2023 Jones Cup ay ang team ng USA at number 7 ang Pilipinas at ang naglaro noon ay ang team ng Rain or Shine. Sila ang naging representante ng Philippine basketball team dito sa Jones Cup. Ngayon naman mas solid ang team ng Pilipinas sa pangunguna ng SJA Group at posible talaga na umabot tayo sa finals ngayong taon dito sa Jones Cup at makuha nga rin natin ang kampyonato.